Dear Kuya Poy, ako po si Sandra, 24 years old mula dito sa Laguna. Nakilala ko po si Ken sa unang trabaho ko. Sa group of friends ko po sila actually nakilala sa work hanggang sa unti-unti kaming nagkamabutihan nga nitong si Ken. At di nga nagtagal, nagtanong po siya sa akin kung pwede raw bang manligaw. At pumayag naman po ako. Kuya Poy, aaminin ko po, isa akong bisexual. 3 failed relationships na po sa kapwa ko babae ang napagdaanan ko at lahat po sila, kung hindi man nag-cheat ay sadyang toxic kaya nauuwi sa breakup. At dito ko nga po ipinangako sa sarili ko na hindi na muli akong iibig pa o makikipagrelasyon sa kapwa ko babae. Hanggang sa nagka-crush nga po ako dito kay Ken na workmate ko. Ang sabi ko, baka bukod sa fresh start sa aking career, dahil first work ko po yun, baka fresh start na rin sa love life. At dito ko nga sinubukang buksan ang sarili ko ulit sa pagpasok sa relasyon. Pero this time, sa lalaki na. Bukod po kasi kay Ken na naging sandalan ko rin naman sa una kong trabaho, ay naging ka-close ko rin ng sobra ang girl best friend niya na si Nika. Kumbaga, palaging third wheel si Nika sa amin ni Ken. Pagpasok sa trabaho, sa lunch break namin hanggang sa uwian. Kaming 3 ang laging magkakasama. Siyempre bilang third wheel, si Nika rin ang nagiging takbuhan namin sa tuwing medyo may konting tampuhan o misunderstanding kami ni Ken. Kahit na naniligaw pa lang naman talaga siya. At dito ko na nga unti-unting napansin ang sarili ko na tuwing pumapasok ako sa trabaho, Kuya Poy, ay mas una ko nang hinahanap si Nika kaysa kay Ken. Normal naman sanang mas hanapin ko ang close friend ko na babae. Pero sa sitwasyon ko, Kuya Poy, na isang bisexual, alam kong may mali na sa nararamdaman ko. Sa mga buwang patuloy sa aking nanliligaw itong si Ken, ay dito ko rin mas nakikilala naman si Nika. Mas tumindi pa ang interes ko sa kanya nang minsan niyang maikwento na galing din pala siya sa isang toxic relationship noon na hindi rin sa lalaki, kundi sa isa ring bisexual na babae na katulad ko. Ang biro pa nga sa akin ni Nika, Kuya Poy, kaya hindi ko siya kailanman mapagseselosan sa closeness nila ni Ken dahil nga sa bading daw siya. Aamin po ako, dito ko naman mas lalong napagtanto na interesado nga ako kay Nika. At mas nagkaroon pa ako ng pag-asa nang dahil sa nalaman ko na galing rin pala siya sa isang relasyon sa kapwa babae na katulad ko. Ngayon, Kuya Poy, gusto ko sanang humingi ng payo kung papaano ko ba ipapaliwanag kay Ken na hindi siya ang gusto ko. At papaano ko siya patitigilin sa panliligaw sa akin. Natatakot din ako sa kahihinatnan ng nararamdaman ko para sa kanilang dalawa. Lalo at anytime, oras na umamin ako, ay baka parehas pa silang mawala sa akin. Sana po ay mabigyang linaw ninyo ang dinadala kong suliranin na patuloy na bumabagabag sa aking damdamin. Pauna na po ang aking pasasalamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyong programang Heart to Heart ang kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Sandra. Ay nako, napakinggan nga po natin kanina ang kwento na ibinigay sa atin at pinagkatiwala nitong si Sandra tungkol sa
Kumbaga ay para nakakalito niya raw na experience sa ngayon. Confused si ate mong girl. Ano nga ba ang gagawin ko? Oo, nakilala niya itong si Ken sa first work niya. Pero si Sandra pala ay nanggaling na sa 3 failed relationships kung saan ang mga nakarelasyon niya ay mga kapwa niya babae. Okay? Ayan, pero ito nga, first time na magpapapasok siya sa kanyang puso ng isang lalaki. O nga lang, merong girl best friend itong si Ken na si Nika. Nakasamahan din nila sa trabaho. O eto na nga. Dahil nga po sa parang nalilito raw itong si Sandra sa kanyang nararamdaman tungkol dito kay Ken na aminado siya na gusto niya rin naman. Nga lang, nasa ligawan stage pa lang sila ng kanilang relationship, pero tuloy din ang kanilang friendship as workmates ay naging close niya itong si Nika. Pero eto na, nang nalaman niya na nga po na itong si Nika ay merong nakarelasyon din noon na kapwa niya babae pero naging toxic nga at iniwan din ito, ay para ba may na-trigger nga dito kay Sandra. So, ang masasabi ko dito sa kwentong ibinahagi mo, Sandra, sa ngayon ay kumalma ka muna. Okay, kumalma ka muna sa nararamdaman mo. Baka kasi nabuhayan ka nga lang talaga ng loob doon sa nalaman mo about Nika, but not necessarily ay in love ka na talaga sa kanya. Baka na mismo lang yung pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Sabi mo kanina, nagtataka ka dahil si Nika na yung isa sa mga una mo talagang hinahanap kapag papasok ka sa trabaho. And that is nothing but natural. Natural naman yan, di ba? Kung sino yung kaklose natin sa kahit saang pinagtatrabahuhan natin, sila yung una nating hinahanap. Nasaan si ganito? Nasaan si ganyan? Yung mga hindi mo masyado close, okay lang. Medyo hindi naman sa wala tayong pakialam. It's just that, bakit wala yung kadikit ko rito? Bakit wala yung kakwentuhan ko? 'Di ba? Ganyan. O kaya naman gusto ko muna siya makakwentuhan. Natural 'yan. Oo, sa mga magkakaibigan, yung maghanapan agad, kumbaga parang parte na sila nung tribe mo, 'di ba? Doon sa isang lugar na puno ng strangers, ng mga taong hindi nyo naman talaga ka-close. Para sa akin, Sandra, bago ka gumawa ng anumang aksyon o magsabi sa kahit kanino dito kay Nika at kay Ken, i-remind lang kita mag-best friend yan bago ka dumating sa buhay nila. Siguraduhin mo muna kung ano nga ba talaga ang gusto mo. Siguraduhin mo muna ano ba yung nararamdaman mo. Kapag ka temporary lamang yung nabuhayan ka ng loob dahil doon sa nalaman mo about Nika noon, sa past relationship niya, mahirap kasi kapag ka yung na-excite ka lang, tapos alam mo naman na temporary lang. Tapos tsaka mo marirealize na, ay oo, gusto ko na rin pala talaga itong si Ken. Saan ka ba talaga? Sa kanan o sa kaliwa? Pwede naman dumiretso na lamang muna, di ba? Hindi mo kailangan lumiko pa sa oras na to, kumbaga. Kasi mahirap talaga na magpabigla-bigla kapag ka na-trigger lang. O mali lang rin yung pagkakaintindi mo doon sa message ng isang simpleng kwento lang naman nitong si Nika. Baka kinuwento niya lang sa'yo, nag-share lang siya na nagkaroon din ako ng ganyang klase ng relationship, pero alam mo ba kung gusto niya pang sumubok ulit, baka naman shinare niya lang dahil sa nagtiwala siya sa'yo bilang isang kaibigan. Unang-una, kapag nga kasi gumawa ka agad ng mga kilos ngayon, ng mga hakbang na sabi mo, paano ko ba patitigilin, Kuya Poy, itong si Ken? Papaano ko rin sasabihin dito kay Nika na gusto ko na siya? Ito muna ang i-consider mo. Unang-una, masasaktan mo sigurado si Ken, yung manliligaw mo. Okay? Pagka nasaktan mo siya, masisira din ang friendship nung dalawa. Bakit ka mo? Syempre awkward na. Inilapit nitong si Ken, si Nika sa'yo, kumbaga parang nag-invite pa siya ng makakakompetensya niya sa puso mo. Na para nakakapagsisi rin. Kaya malamang sa malamang, talagang didistansya rin yung dalawa sa isa't isa. At in the event na ikaw ay ma-reject naman nitong si Nika, baka sabihin niya, ay hindi, naikwento ko lang sa'yo, pero ayoko naman na. Gusto ko lang talaga maging friends tayo. Kapag ka na-reject ka, masasaktan ka. Nasaan na ang friendship ninyo? Wala na. Sabog na, kalat-kalat pa.
yung sirang friendships, hindi lang kasi dalawang tao ang involved, tatlo kayo dito na magkakaibigan. Okay? Sayang kung hindi ka magdadahan-dahan at hindi mo sisiguraduhin yung sigurado mong o yung nararamdaman mo sa ngayon. Okay? Ayan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.